tayo sa isa pang napaka-importante ring isang misyon. Misyon para sa katotohanan, misyon para sa bayan, misyon para sa mamamayan. Sa ngayon po, ang pag-uusapan natin ay ano na ang nangyari sa Purak Pogo. Mga kababayan, bago tayo pumunta sa Purak Pogo, nais ko muna punain itong pilitin kong may papakita sa inyo ang screen kasi ang hina lang internet kaya pasensya nyo ako. Napakahina. Nasa lugar ako ng Pilipinas na kung saan napakahina ng internet. Pero pasensya na. So ito, ang ating ipapalabas. Ang una ipapakita ko sa inyo yung ang kasamaan kasi sa Pilipinas ay nanggaling din sa mga Pilipinong opisyal na siyang nagbubuo ng mga o pumapanday ng mga batas na dapat sundin at siya rin ang dapat mag-isip kung paano mapapatupad ng lahat ng mga tao, mamamayan, opisyal man o hindi ay susunod sa batas. So tingnan ninyo, paano ba tayo makapagpakita o makakakita ng isang bayan na kung saan ang mamamayan ay sumusunod sa batas? Maaring batas ay sumusunod sa ang mamamayan sumusunod sa batas. Pero ang problema natin, ang mga opisyal natin, ang pangunahing ehemplo kung bakit ang ating lipunan ay hindi umuunlad. So, nice lang pakita ito. Ipiplay ko lang, nakita nyo sa litrato. Ang hina lang ng internet kasi. Ipiplay ko lang, pakinggan ninyo. Ito po si Mr. kay Robin Padilla. So, ito ipiplay ko sa inyo, si Robin Padilla, makikita nyo, habang nagpapalitan ng argumento na mainit, itong si Senator Cayetano at si Senator Nancy Binay, Alan Peter Cayetano at Nancy Binay, patungkol sa napaka sobrang gastos na building ng Senado. Ito naman, tingnan nyo ang senador ninyo na sinisilda nyo, dalawang binibayaran natin. Gusto ko lang sabihin, mahina lang internet ko ngayon, ay ipapakita ko lang sa inyo kung paano ang ito nalilistahan ng mga tapos mabuto pa kayo ng mga senador na mga walang kwenta itong listahan ng mga senador ng kandidato ng tawag nito ng National Party. Ngayon kung kandidato ito sa mga National Party ni Bongbong Marcos, ito sila si Tito Soto, si Manny Pacquiao, si Ping Lacson, si Pia Cayetano, si Lito Lapid na naman, Camille Villar, Tol Tolentino, Amy Marcos, tapos si Benhar Abalos, si Erwin Tolpo at si Bong Revilla. Ewan ko kung ano lang gagawin ninyo. Pakisagot mo na, sabi mo lang mamaya ko sa tawagan. Sige, anyway, may tumatawag isa sa akin. Pero hindi ko lang ipapakita siguro sa inyo kasi mahina internet ko. Tapos isa naman ito, makikita nyo, sino ba dito lang isa sa mga utak sa Pogo kung bakit nga mayroong Pogo? Mga naging Pogo loko tuloy ang bayan ng Pilipinas. Ito, ang mga utak sa Pogo. Tingnan natin kung sino. Ang bumoto para magkaroon ng buwis o kinikilala na ang Pogo ay si Sani Angara na ka-appoint pa lang sa kanya sa Department of Education ni Bongbong Marcos, si Jingo Estrada, si Bongo, si Francis Tol Tolentino, si Nancy Binay, si Chis Escudero, Lito Lapid. Ano ang sabihin niya na hindi niya alam ang Purak Pogo tapos bumuto siya sa Pogo? Si Amy Marcos, si Mark Villar, si Cynthia Villar, ay ano na lang mangyari sa buhay natin ito kung gano'n-gano'n na lang ang Pilipinas. So ngayon, mga kababayan ko, ito ang ating ngayon tutumbukin. Ngayon, pag matapos itong tinatawag natin na pag-raid sa Purak Pogo, nagulantang din sila dyan. Pasalamat tayo at nangyari yung raid na yan. Kasi alam mo, hindi sana mangyayari yan kung hindi nagkaaway-away itong grupo ng Duterte at saka grupo ng Marcos. At dahil si Lisa Aranita Marcos ay gustong gumante, so pina-raid niya yung mga Purak Pogo at saka Bamban Pogo. At bakit ko naman nasabi yan na namimili lang sila? Bakit hindi naman nare-raid yung Pogo dyan sa ibang lugar?
Ang pugo dyan sa Mandaluyong, pugo sa Makati, hindi na-rate. Ang pugo lalo na sa Cavite na makikita mo dyan sa Island Cove. Oh, Pugolandia ang tawag dyan, hindi na Cublandia. So, yan po ang ating bayan. So, ngayon, dahil sa nangyayari yan, binibigyan mo na ngayon ng tinatawag na pagkakataon ang mga tao, ang mga opisyal ng bayan na Tiwali na magkaroon ng tapang na gumawa ng mga hakbang na para namang ay kontrahin ang natawag natin na ang ating ang mga programa ng mga bayan. Halimbawa, nagre-raid ang sinasabi nito, ang PAOK. Parang hindi nirerespeto ang PAOK. Bakit mo sabihin hindi nirerespeto? Imbes na igalang nila ang resulta ng raid, sila pa ay gumagawa ng paraan na para hindi hindi magpapatuloy o hindi matatapos o hindi magiging successful itong ginagawa ng paglulunsad ng PAOK para lamang mapigil na itong mga pugo. O tingnan nyo, ano bang nangyari? Ayon po sa aking A1 na bubuwit. A1 na bubuwit, Hindi ko siyempre banggitin ang pangalan. Pagkatapos ng raid, ano ang ginawa? Pagkatapos po ng raid, ang ginawa ay lumipat ang mga 400 na tao ng pugo, lumipat dun sa resort ni Bong Pineda. So, iyan po ang nakikita natin kung bakit naman nangyayari ito. So, ngayon, kung lumipat, bakit? Of all places, bakit doon lumipat sa lugar ni Bong Pineda? Yun ang tanong na hindi ko kayang sagutin. So, ngayon, bakit naman napunta doon? Ibig sabihin ba nito ay may kinalaman si Bong Pineda? Siyempre naman, walang papasok po ng lahat ng klase sugal na pagkakitaan sa bayan ng lalawigan ng Pampanga kung hindi alam ni Bong Pineda. So, ibig sabihin nito, yung muro-muro lamang yung hearing nila na sangguniang panlalawigan ng Pampanga. Na kunwari, lumalabas si Vice Governor Baby Pineda na asawa ni Bong Pineda ay wala kuno siya alam. Parang lumalabas na sinasabon o pinapagalitan niya si Mayor Jing Capel ng Purak, Pampanga. At bakit hindi niya alam, hello, napakalaki ng 10 hectares ng mga 46 buildings, hindi makikita ng tao. At napapalubin na kalagay niya malapit sa boundary sa Angeles City. Hello, paano mo hindi malalaman yan para hindi makita? Tapos naglagay pa si Jing Capel ng extension office ng municipal government ng Purak malapit sa Pugo at nilipat pa nila yung PNP police station diyan malapit sa Pugo. Paano ba sasabihin na hindi nyo alam yan? At pagkatapos ang nangyayari pa dito ay may malawak talaga na kutsabahan. Biro mo magre-raid na lamang noong June 6, binawi pa ng Regional Trial Court ng Malolos Branch 14 ang search warrant na pinalabas nito. Actually, binigay ng RTC Branch 14 ni Judge Maria Belinda Rama. Ano ba nangyari sa iyo, Judge? Kahit anong paliwanag mo, Judge, siguro sa Supreme Court makakalusot ka sa paliwanag mo. Pero sa akin, buo na ang paniwala ko na binayaran ka rito, Judge, kung bakit mo binawi ang search warrant mo. Akalain mo na binawi mong search warrant sa kasagsagan na nilulusob na ng PAOK ng mga CIDG ang compound ng Pugo tapos babawiin mo. Anong klase? Bakit mo binawi? Ikaw, Judge, meron tayong kasabihan, hindi lang kasabihan, kundi batas sa korte. Lahat ng mga kaso, kapag nagdesisyon man ang korte, mali man o tama ang desisyon, walang karapatan at walang kapangyarihan ang judge na bawiin ang kanyang desisyon. Okay? Halimbawa, si Bong Pineda ay sinintensyan mo na trafficker ng pera. Meron bang trafficking ng pera?
Oh, pagkatapos man na sentensyan, ay bawiin ay mali pala, hindi po pwede ganon sa korte. Bawal po yan, judge. At dahil ginawa mo yan, kahit na yan ay kakatanggal mo sa trabaho, ibig sabihin, mas malaki ang dahilan kung bakit mo kinaya na isugal ang iyong karera. Ganon lamang po, Judge Maria Belinda Rama ng Branch 14, Malolos Regional Trial Court. Ha? Ngayon, nang pinalabas mo ng alas 7 ng gabi ng June 4, ibig sabihin po, napag-aralan mo na ng husto ang kaso, ang application ng search warrant na sinampa ng Presidential Anti-Organized Crime Commission. Kung pag-aralan mo na, nagkaroon ka na ng desisyon. Pagkatapos, i-implement na ng June 5, pinatawagan mo ang mga pulis na binabawi mo yung search warrant. Ay, hindi po pwede. Uulitin ko lang, para ka lang nagdesisyon na si Haloslos ay nag-rape ng babae. Desisyon mo yun, tapos pinabawi mo, ay mali pala. Hindi po pwede yan, judge. Mali ka man o tama, hindi mo pwede bawiin ang desisyon mo sa pag-aproba ng aplikasyon ng search warrant ng mga pulis. So, na ginagawa mo, binawi mo, tapos nag-hearing ka ulit. Ano? Dapat katanggalin dyan sa korte na yan, judge. Araw-arawin kita pag hindi ka pa matatanggal kasi hindi talaga ako maniniwala na honest mistake. Meron bang honest mistake sa judgment? Ang honest mistake mangyari, yung nailabas mo ng judgment, mali man ng judgment, ay hindi mo binawi. Ganon po yun. Pangatlo, yan ang kasabihan that once the judge has acted on the case and decided thereto, the only way na mabago ang desisyon ay kung magsampa ng tinatawag na motion for reconsideration. Tanong, Judge Rama, may nagsampa ba ng motion for reconsideration sa search warrant na sinampa mo? Sagot, wala, wala, wala. Ang tawag dyan, kung kusang loob mo, ang tawag dyan, sa technical term ay motu proprio. Mali po yun, Judge, mali po yan. So, dapat kang tanggalin. Tanggalan ka pa dapat ng lisensya sa pagkaabogado. So, may tinatawag dyan na kung nadesisyonan mo na ang kaso, nawalan na ng kapangyarihan ang judge na babaguhin ang kanyang kaso, sabi ko nga, maliban lamang isa ang dahilan. Kung may nagsampa ng motion for reconsideration. Pero kung may umapila, doon ay apila sa mas mataas na korte. At ang magbabago ng desisyon ay yung mas mataas na korte. Ang problema dito, na problema na nga mga Pilipino na hindi makakakuha ng katarungan, walang patas na laban sa mga korte, dinadagdagan nyo pa ang kasiraan ng pangalan ng Supreme Court. Anong klaseng judge ka? Judge Maria Belinda Rama, mag-resign ka na. At kahit na mag-resign ka, ako mismo magsasampa ng disbarment laban sa iyo. Next, nung magre-raid sana ang PAOK, ang tinatarget nilang aristuhin sa Purak ay 1,000 mahigit na mga trabahante na makakaramen mga Chinese. Pero ang naabutan nila dahil sa mayroong timbre, nagtimbre, may timbre na galing sa pulis at nagtinimbrihan pag korte, kaya binawi yung search warrant. Kaya nangyari, imaginein mo sitwasyon. Umiikot ng mga pulis sa lugar, tapos biglang inaaristo na, tinututukan na ng baril kung sino ang dapat arestuhin, tapos sabay utos ng judge, "Hoy, bawi, 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 bawi." Ano bang gusto mo mangyari, judge? Sabi ko nga, wala ka ng karapatan na bawiin ang lahat ng desisyon kahit sinong judge. Tanong mo man sa judges o justices ng Supreme Court ng United States of America, hindi po pwede yan. Ang tawag dyan, once you have decided in a case, that is already functus officio. Your duty stops. Wala ka ng kapangyarihan. Judge, I want you to see the punishment that shall be meted on you. Ang problema sa inyo,
ay kayo lang. Imposible naman yan, Judge, na inosente ka pa. How would you not claim that you were innocent? Pinag-aralan mo na ng isang araw, buong mula araw, yung pag-issue bago mo pinalabas ng search warrant. Tapos, ngayon, babawiin mo, ay mali pala, ay mali. Tapos, napatawag ka pa hearing ulit. Pagkatapos, binasura mo, sabihin mo na anong sinabi mo na wala, hindi na patunayan ng mga PAOK TF na mayroong dahilan para ma-issue ng warrant, search warrant. Ano kang klaseng judge ka? Next. Ang target nila na mahigit 1,000 na mga Chinese ay nakaligtas. Ang naabutan ng PAOK TF ay 156 na lamang na mga foreigners. Ang iba dyan, mga 30, mga Pilipino, kaya nag-186. Ang ibang mga 1,000 mahigit ay nakalayo, naka-iskapo. Tapos, nang in-interview ng mga media, itong official ng Purak Municipality, sinabi nila, hinahanap si Mayor Jing Kapil. Sinabi niya na, ay nasa Boracay. 5 araw na daw nasa Boracay. Yan pala, nasa Purakay. Purakay. Hindi Boracay. Tinakbo doon yung mga inchik. Maaga pa, alas 5 pa lang, ay sumakay na ng mga bus at inilisan. So ngayon, ang iba, tumulong niya sa pagpatakas ay yung hepe nila ng pulis, yung babae na chief of police. Dinala sa Angeles ang iba. Sa Blue Hotel. Kaya ang iba dyan, natagpuan sa Fontana Hotel. Naaresto ng PAOK ang iba mga opisyal na mga Chinese na pugo. So, iyan po ang katibayan na ang ating mamamayan ay inyong tinatapakan sa inyong abuso sa opisina, sa isa lang ang pakay at isa lang ang dahilan para kayo'y kumita. So, Mr. Bong Pineda, huwag mo sabihin na hindi mo alam yan. Sasabihin na misis mo, hindi niya alam. Nagkunwari pa kayo na muro-muro na mga hearing ng sangguniang panlalawigan. Aba, pinagalitan mo pa kunwari yung mayor ng Purak na si Jing Kapil na kunwari wala kang alam. Aba, ano ba yan? Tapos si Jing Kapil naman, nung tinanong siya, bakit mayroong extension office ang Office of the Municipal Government ng Purak? Doon sa malapit, doon mismo sa Pugo, sa loob mismo ng Royal Grand Palazzo. Ang Royal Grand Palazzo, doon sa loob na yan, na subdivision na yan, matatagpuan ang 10 hektarya na Pugo. At bakit doon mo nilagay ang extension office? At sinabi mo pa sa hearing na hindi ka nagbigay ng business permit noong 2024. Pero bakit hinayaan nyo sila na mag-operate? Ano ba yan? Anong paliwanag mo yan, Mayor Jing Kapil? Problema sa inyo eh. Lahat-lahat na lang dahilan, mali-mali na kontra-kontra mga inyong mga rason sapagkat hindi totoo, sapagkat kayo ay talagang naghabol ng pera dyan. Lito Lapid, ikaw naman, sabihin mo na wala kang alam. Bobo! Tatakbo-takbo ka pa. Hindi ka ba nahiya sa mukha mo? Tatakbo-takbo ka sa ilalim ng ticket ni Bongbong Marcos. Tatakbo sa 2025. Huwag nyo na iboto yan, mga kabalin. Huwag nyo na iboto yung ng traidor sa Pampanga. Dami-dami mo ng mansion. Bilyon ang kinurakot mo sa Lahar Quarry. Tapos, marami ka nang ninakaw, nagdanakaw ka pa rin. Chairman ka ng Games Amusement. Tapos, iyan po ang committee ng Senado na nakamonitor sa mga pugo. Bakit hindi ka nag-investigate? Bakit? Kailangan pa na mag-investigate nila ni Risa Hontiveros at Win Gatchalian. Bakit sila gumagalaw? Bakit hindi ikaw? Dahil hindi ka marunong magtanong ng tamang tanong, hindi ka marunong magpatakbo ng hearing, bakit ka patatakbo? Wala ka palang alam kung gagawin ko paano gumawa ng hearing. Bakit ka patatakbo, Senador? Ito naman si Bong Pineda. Bakit ang tanong ko lang si Bong Pineda? Mga 400 na Pogo workers na hindi nahuli ay sumibat at ngayon datagpuan na sila sa
Pradera Resort. Yung Pradera parang theme park yan. Marami swimming pool dyan, marami kung ano-ano, at may mga building dyan. Dyan na ngayon nag-ooperate ang Pogo. Kaya kumpirmado ito ni Winston Jan Casio na spokesman ng PAOK na nagsasabi na yung mga nakasibat sa mga Pogo dyan sa ay sumibat sa kani-kanya mga bahay-bahay. Marami silang mga packets. Pero ngayon, mas malaking grupo ng Pogo na sumibat doon sa Pradera Resort sa Lubao, Pampanga. Ang location nito ay doon sa Prado, Siangco, Lubao, Pampanga. Paliwanag ka naman na Mr. Bong Pinida kung sa'yo, kung alam mo ba yan o hindi. Baka sabihin nyo ba, hindi nyo alam yan. Sabagay, baka manager mo lamang ang kausap, hindi mo nga alam. Pero imposible naman, hindi rin alam ng misis mo. Imposible rin hindi alam ng anak mo na siyang gobernador. Hoy, Dennis Padilla, gobernador, magpakalalaki ka nga. Sana hindi totoo yung nabalita ko na ikaw ay bakla. May asawa ka pa naman. So, yan lamang po ang aking masasabi rito. Na kababayan, mga kababayan na-discover ko rin, si Lito Lapid ay kumita din talaga ng malaki dyan. Pero mo, kinwento ko ng nakaraan na yung lahat ng mga lupa dyan ay mga agrikultura yan, agraryo yan na lupa. Ibinigay na sana sa mga farmers. Ay tinulungan mo pang ng agaw ng lupa na si Roberto Pert Cruz, kanyang mga kapatid na mga nagbubuo ng korporasyon na tinatawag na Victoria Tourism Park Corporation. At nagpatayo sila na kayo ng malaking subdivision dyan, exclusive subdivision na Grand Palacio Royal dyan sa Purak. At sakop ng Grand Palacio Royal yung 60 hectares na golf course na pinatayo ninyo yan. At dyan lagi naglalaro si Lito Lapid. Sabihin niya, hindi niya alam. At kung pupunta ka sa golf course, makikita mo talaga yung 10 hectare na Pogo na complex. Pagkatapos, mayroong hotel dyan. Grabe naman kayo. Bakit hindi kayo naging matapat sa bayan? Pwede na, tapat na yung kikita, tapat na yung mabubuhay yung tao. Yung 3 beses makakain isang araw. Sabi pa nga ni Steve Jobs, bago siya namatay, aanhin ko ang Rolls Royce. Kaya kung gamit ko lamang ay simpleng Ford o Toyota na makakarating din ako sa aking patutunguhan. Sabi ni Steve Jobs, aanhin ko ang magagara na mga relo, mga Tissot, mga Omega, mga Rolex, kung ang simpleng relo ay makapagbigay din parehong oras din. Sabi pa ni Steve Jobs, aanhin ko ang mga palasyo na makatulog naman ako na maayos sa simpleng bahay na may aircon. Aanhin ko ang maraming bahay na ang tao ay makakatulog lamang sa isang bahay, sa isang oras. Aanhin ko ang maraming sasakyan na yung tao ay makapagbaniho lamang o makasakay lamang sa isang kotse at a time. Ang sa inyo, alam mo, natural na yan, yung weakness ng mga kurakot, hindi sila makaligtas sa tinatag na bibili ng kotse, bibili ng bahay, bibili ng kung ano-ano. Kaya dyan sila na Kaya ito naman, may connection din ito dito si Mayor Lisildo Dong Kalugay ng Suwal, Pangasinan. Kasi lumalabas sa aking mga mula sa bubuit sa aking at saka sa aking research na umutang siya ng mahigit 1 bilyon sa pangalan ng bayan ng Suwal, Pangasinan mula sa bangko, at ang pera daw yan, malaking bahagi ng perang yan ay kinapital sa Pogo at ginawa niya yan sa ngalan ng pag-ibig niya kay Alice Go. Si Alice Go at saka si Cassandra Ong ay magkasosyo yan. At si Cassandra Ong ang nagpapatakbo ng Pogo sa Purak. So, ibig sabihin, isang grupo lamang sila. So, ibig sabihin, pwede mo sabihin na may kapital din si Mayor Kalugay doon sa Purak, Pogo. Ay, nako. So, paano natin gagawin ito? Ang pag-asa na lang ng ating bayan ito ay umamin sila ng kanilang ibalik na lang nila yung mga pera sa mga akusasyon nito ng aking mga bubuit
ay aaminin nila at ano na, at hingi na lang ng mas mababang kulong. So mga kababayan ko, ang problema nito, sila po ang connection lang sa Lucky South 99. Ang Lucky South 99, yung September 17, 2022, ay ni-raid na yan. At bakit Mayor Kapil, hindi mo alam yan? Dapat kasuhan ka na sa paglabag. Dapat suspindihin ka na kagaya kay Alice Go. Kaya tinatawagan ko si Secretary Benhar Abalos na isampa nyo na ang kaso sa Ombudsman laban kay Jing Kapil. Biro mo, pinapatakbo niya ang pugo nitong huli, 2024, walang permit. Hinahayaan lamang yan tumakbo. Ay, nako. Noong umpisa na kung 2020, kung humingi ng permit ang pugo, 45 minutes lang, approve kagad, approve! Habak biro naman sa ibang mga munisipyo, ibang siyudad, pag humingi ilang linggo pa, may bigayan pa ng pera sa Bureau of Fire para lamang at bibili ka pa ng kanilang tinatawag na fire extinguisher para lamang mabigyan ka ng titulo. Ay, nako. Mr. Bong Pinida, binibigyan kita ng pagkakataon na hindi sabihin mo na hindi mo alam ang mga 400 na puguwista dyan sa loob ng Pradera Resort dyan sa Lubao, Pampanga. Sige, aber nga. Dyan lang muna tayo magtatapos.